In the name of Father, Son, Holy Spirit. Amen. May God the Father bless us. God the Son lead us, May God the Holy Spirit enlighten us, and give us eyes to see with, ears to hear with, hands to do the work of God with, Feet to walk with. and mouth to preach the word of salvation. and may the angel of peace watch over us and lead us at last And the Lord's gift to the kingdom. Amen. Amen. In the name of Father, Son, Holy Spirit. Amen. Okay, so mga malikhaing komposisyon. So napag-aralan na natin halos lahat ng tungkol sa Pilipinong panretorika, yung mga antas ng wika, anyo ng komposisyon. Okay? So dito sa chapter na to, mapag-aaralan natin yung ibang nakapagpasanay ka na sa pagsulat sa apat na batayang uri ng diskurso, yung apat na batayan, yung expository, deskriptibo. Okay? Makatuwirang marahil na ipalagay na handang-handa ka na sumulat ng malikhaing komposisyon. So higit na masini ito kung ihahambing sa mga karaniwang komposisyon, mas malalim at mas makulay, wika nga. Higit din ang panahong inilalaan dito, may iba't ibang kaalaman at kasanayang kailangan sa pagsulat ng iba't ibang uri ng malikhaing komposisyon. Okay, so mga iba't ibang uri ng malikhaing komposisyon, meron tayong editorial at talumpati. So sa editorial, ito ay sanaysay din. Ano yung pinagkaiba nito? Ano yung mga specific? Specific ko lamang ang sumusulat nito. Kung gayon, ang editorial ay isang paglalahad ng mga kuro-kuro ng pannugot ng isang pahayagan. Mga kuro-kurong bunga ng isang pag-aaral tungkol sa isa o ilang pangyayari sa bayan, sa pamahalaan, sa tanghalan, at iba pa. So may iba't ibang uri tayo ng editorial. Okay. So ang common na editorial na pinag-usapan natin is yung sa mga newspaper, sa mga pahayagan. Okay, yung editorial section. At ang karaniwang topic nito is yung mga politics, current events, government, pero din yung mga editorial na review o movie review, tungkol sa showbiz, book review, okay, yung mga gano'n. So, ang anyo niya is sanaysay din or pa-essay, paragraph. Ang pangalawang malikhaing komposisyon ay talumpati. So, ang talumpati kung tutuusin, sanaysay din siya dahil ito ay binubuo ng mga talata. Isinusulat ito upang bigkasin sa harap ng madla o pangkat ng mga tagapakinig or your audience. May isang uri ng talumpating hindi isinusulat. Ito yung dagliang talumpati or yung impromptu. Dagliang talumpati ang tawag dito. Ngunit hindi ito ang focus ng bahagi ng ito ng pag-aaral. Ang pagtutuunan natin ng pansin ay yung talumpating inihahanda para bigkasin. Sa makatwid, sinusulat muna natin. So, ang pag-aaralan natin dito is yung pagsusulat ng talumpati at pagsusulat ng editorial. Meron din tayong review at malikhaing kwento. Ito ay uri ng malikhaing komposisyon din.
So sa review, ito ay isang akdang sumusuri o pumupuna sa isang likhang sining. Maingat dito ang binibigyang pansin ang mga sangkap o element ng genre ng nire-review upang ang isang kritiko ay makapaglahad ng objektibo o matalinong analysis. So, nakaraniwang review yung pinapagawa sa atin, mga movie at saka book review. So, ang mga ito sa school ginagawa. Pero yung professional talaga, meron tayong mga professional na taga-review. Ang tawag sa kanila is critic o kritiko. Ano yung mga nire-review nila? Kasama dyan yung mga restaurant, palabas, yan, yung mga pelikula din. Professional din yung gumagawa ng mga yon. Ano pa ba? Libro, may mga gumagawa pa rin na book review. Tapos, pinopost yun sa either social media or sa section ng newspaper. And di malikaing kwento, ang maikling kwento, maikling kwento bilang isang tunay na sining ay unang na ipakilala sa pamamagitan ni Edgar Allan Poe. So Edgar Allan Poe is isang manunulat. Siya rin ang bumuo ng patnubay na dapat sundin ng isang nagnanais lumikha ng maikling kwento. Ang maikling kwento ay may mga banghay. Ito ang dahilan kung bakit tinaguri ang ama ng maikling kwento ng mga kritiko at mga manunulat si Edgar Allan Poe. Okay, so umpisa natin sa editorial. Mga uri ng editorial. So ang uri ng editorial ay maaaring, basa po tayo. Number 1, Abigail. Nagpapaliwanag tungkol sa issue, nililinaw nito ang mga bagay na may kaugnayan sa kasalukuyang issue upang matulungan ang mga mambabasa na magkaroon ng buong kaalaman tungkol sa tinalakay na paksa. Thank you, Abigail. So, nagpapabatid o nagpapaalam. So, meron tayong mga particular na issue. Minsan, meron yung mga matatapang na editorial na tinatawag kasi ang issue tinatalakay nila is mga sensitibong issue. So, anong layunin niya upang matulungan or ma-educate natin yung mga readers natin, matulungan ang mga mambabasa na magkaroon ng kaalaman tungkol dun sa tinatalakay na paksa. So, nagpapabadid o nagpapaalam. Number 2, Cheryl? Nangangatwiran. Lohikal na pinangangatwiran ang isang panig ng issue upang patunayan ang isang paninindigan. Thank you, Cheryl. So, nangangatwiran or nagbibigay siya ng mga pointers. Parang may itinatama siyang idea. Usually, ang mga gumagawa na ng nangangatwirang editorial, yan nasa newspaper din yan. Yung parang may kinokorek sila. Usually, political or sa pamahalaan. May kinokorek sila or parang may kaaway sila, kumbaga, kaya nangangatwiran. Okay, so nagpapahayag sila ng kanilang paninindigan. Kung ano yung pinaniniwalaan nung manunulat, siya yung hinahayag niya. Kontra or pro-government, yan. Ihahayag niya yung mga pointers na or kung ano yung mga points niya. Kung ano yung mga gusto niyang sabihin. Number 3, Camille? Umaamuki, tuwirang nananawagan sa mga mabasa na suportan ang isang programa, balak o kilos. Nililinaw rin ito ang dahilan kung bakit dapat susugan ang isang Wait lang, padaanan natin yun.
Okay. So, umaamuki, thank you, Camille. Umaamuki, tuwirang nananawagan or nangihikayat tayo ng mga mambabasa upang suportahan ang anuman yung project, program, campaign, okay? So, para rin siyang feature or mayroong silang ibinibida na project or campaign. So, mga editorial yan. Meron pang iba. Number 4, Donalyn. Pagpapakahulugan o komentaryo. Ipinaliliwanag ang kahulugan ng balita kaugnay ng iba pang Pangyayari. Okay. So, ang pagpapakahulugan or komentaryo, meron tayong mga news na hindi lang sila nagdi-deliver ng news. Hindi lang sila nagdi-deliver ng facts. If nanonood kayo ng iba't ibang channel, merong mga opinionated or nagbibigay sila ng insights or kung ano yung mga idea nila tungkol dun sa balitang yon. Halimbawa, for COVID, ano yung magiging epekto nito? Ano yung mga latest discoveries about COVID? May bagong president yung Joe Biden won presidency. Ano ang impact ng pagkapanalo ni Joe Biden sa US? Anong impact noon sa Pilipinas? Lalo na if Filipino or Pilipinas yung channel, kasi binabalita niya, Joe Biden won the presidency. Anong impact noon sa atin? Bakit natin ibinabalita yon? Okay, yung mga komentaryo o yung mga newscaster, nagbibigay sila ng comments or pinapakita nila kung ano yung mga possible consequences ng event na yon. Number 5. Garcia, John Paul. Number 5. Pamumuna. Ibinibigay ang mga puna at mungkahi hinggil sa isang issue. Okay, thank you, John Paul. So, pamumuna, para rin siya yung pangangatwiran. So, nagbibigay sila ng puna, wala mamungkahi. Common is yung mga nambabatikos, or halimbawa, if against the government, common yan nakita yun eh. Namumuna sila sa isang administrasyon or sa isang organisasyon. So, nagbibigay sila ng mga kritik. Madalang lang yung nagbibigay ng mungkahi tungkol dun sa issue. Pero one form of editorial is, or isang layunin ng editorial is pamumuna. Number 6, Hazel Joy. Ma'am, wait lang po. Hindi ko po makita yung PowerPoint. Sige lang. Nagpapahalaga. Okay. Pinapahalaga ng nagawa ng isang tao, pinupuri ang kalagayan ng institusyon o gawain, o pinaparangalan ang dakilang at hikain. Okay. So, isang layunin ng editorial is nagbibigay or nagpapahalaga or parang binibigay niya ng highlight yung achievements ng isang tao or ng isang institusyon, pwedeng school, pwedeng government agency, pwedeng hospital, or ano pa ba? Organisasyon. Hindi lang institusyon, organisasyon. Ang ginagawa ng editorial na yan or nagpapahalaga, parang hina-highlight niya or iniisa-isa niya yung achievements nung organisasyon or nung isang tao bilang parangal doon sa tao or doon sa organisasyon. Number 7. Isaiah.
Nanlilibang. Naglalayong libangin ang mambabasa habang nagmumungkahi ng isang makatwirang gawain. Okay, thank you, Isaiah. So, nanlilibang, ang ginagawa nito, actually, ang editorial na nanlilibang, andun pa rin yung layunin na nagpapabatid at pwede ring namumuna, nagbibigay ng kritiko, pero tinatago niya sa mga salitang nakakalibang. Or parang hindi masyadong seryoso hindi naman masyadong seryoso. Parang magaan lang. Hindi masyadong seryoso yung mga salitang ginagamit niya. So, pero, andun pa rin yung mga punto na, yung mga katwiran or yung mga importanteng kaalaman na gusto niyang ipabatid. Ano lang siya, parang hindi lang siya diretsong seryoso. Kaya nanlilibang siya. Tinatago niya sa mga salitang nakakalibang. Next is Ivy. Nata si Ivy. Jasper. Nata si Jasper. Catherine. Nagbabalita, nagpapahayag ng isang natatanging balita na siyang laman ng usap-usapan sa buong kapuluan. Ito rin ay nagbibigay ng opinion ng editor tungkol sa issue. Thank you, Catherine. So, nagbabalita or yung tulad ng number 1, nagpapabatid ng kaalaman. So, nagpapahayag ng isang natatanging balita. And then, minsan sinasamahan niya ng opinion or komentaryo yung issue or yung balita niya. Number 9, Kyla. Sumasalungat. Tuwirang pagsalungat o opinyon ng ibang editor na ininathala sa ibang pahayag. Thank you, Kyla. So, para-pareho lang yan, mga layunin ng editorial. Maaring nagbabalita, nagbibigay kaalaman, nagpapabatid, nagbibigay katwiran, nagbibigay opinyon. Dahil ang editorial ay pagpapahayag ng kaisipan. Isang anyo ng pagpapahayag ng kaisipan. At ang common, di ba, tulad ng sinabi kanina, mga common topic ng editorial is iba-iba. May pamahalaan, organisasyon, current events, o ano man nangyari na importante matalakay at mabigyang linaw, lalo na sa mga mambabasa or sa mga madlang people. So, ang editorial ay nagpapaliwanag, pumupuri o pumupuna, umaaliw o nagpaparangal at nangihikayat na umaksyon din sa isang suliranin na kailangan ng madaliang solusyon. So, yan ang editorial. Letter B is talumpati. So, may mga uri tayo ng talumpati. Una ay pakibasa po, Leia. Talumpating pampalibang. Ang ganitong uri ng talumpati ay karaniwan sa mga salo-salo, mga patitipong sosyal, mga meeting ng mga club at mga bangkete. Okay, thank you, Leia. So, talumpating pampalibang. Ang talumpati is depende sa uri or kung sino yung audience mo. Ano yung okasyon,
So dun mo ibabagay kung ano yung talumpating ipapahayag mo. Sa mga okasyon na social gathering ko tinatawag, ito yung mga pagtitipong sosyal o social gathering in English. Ang purpose nung pagtitipon na yon is magkakakilala or parang ano lang, informal event lang para meet and greet, makipag-socialize, okay? Mag-meet yung mga club or ano man yung organization. At part ng program is merong mga nagbibigay ng talumpating pampalibang. Kasi lalo na nung mga unang panahon, madalas yung mga unang panahon, before COVID, madalas yung mga social gathering as part ng isang organization or isang parang society club, mga ganon, sorority, okay? And mayroong mga nagbibigay ng talumpati upang magbigay aliw bilang intermission number upang maglibang ng mga dumalong audience. Okay? So, talumpating pampalibang. Number 2, or the second one, Meldrin. Wala ata si Meldrin. Morena. Mama ko na lang po. Sino to? Kaya, hindi po. Tyron. Sige, Tyron. Talumpating nagbibigay kabatiran, layunin ng talumpating ito na may pabatid sa mga nakikinig ang isang bagay. Ganitong uri ang talumpati ang ginagamit sa pagbibigay ng ulat, mga panuto o kaya panayam. Thank you, Tyron. Parang minamadali mo eh. Baka biglang masira yung internet. Okay. So, talumpating nagbibigay kabatiran tulad ng editorial or karaniwang mga sanaysay, mag-educate, magbigay tayo ng kaalaman. Okay? So, may babatid sa mga nakikinig ang isang bagay or isang issue. So, ganitong uri ng talumpati ginagamit sa pagbibigay ulat, mga panuto, o kaya'y panayam. So, bago naman, di ba sabi natin, meron tayong dalawang uri ng or anyo ng talumpati. Ito yung daglian or yung impromptu. Pero itong mga uri na to is yung mga isinusulat muna bago natin ipino-broadcast. And talumpating pampasigla. Sherlyn? Talumpating pampasigla sa anibersaryo ng mga pantayog na alaala sa pagtatalaga ng mga gusali sa pagtatapos sa mga paaralan at sa iba pang pagkakataong katulad ng mga ito. Dito ginagamit ang talumpating pampasigla o panggising ng mga isip at damdamin. Ginagamit din ang talumpating ito sa mga rally at convention. Okay, so yung welcome remarks, opening remarks, parang talk from guest speaker, okay. Mga talumpating pampasigla, depende kung ano rin yung layunin niya. Pwede yung talumpati mo is panghihikayat or panggising ng mga isip at damdamin tulad ng mga ginagamit sa rally at sa parang convention or kung meron kayong pagtitipon ng mga
ng club, kung ano yung gusto nyo mangyari, yun yung pag-uusapan nyo, para manghikayat kayo ng mga dadalo dun sa rally. Pwede rin ang talumpati sa inauguration or yung parang blessing sa merong bagong gusali, mayroong tinayong gusali, groundbreaking, opening, yung mga statue, usually sa mga anniversary, ginaganap yan. So, mga talumpating pampasigla. Number 4, panghikayat. Rufa May. Talumpating panghikayat. Ito ay talumpating nagmamatwid. Angkop ito sa sermon sa simbahan, sa pagkampana sa panahon ng halalan, sa pagkikipagtalo, sa talumpating sa kongreso o sa abogado sa hukuman. Okay, thank you. So, panghikayat, tulad din sa rally, nanghihikayat din sila. So, ito yung ang layunin ng talumpati ay maghikayat ng mga sa mga tagapakinig. Okay? So, yan, sermon sa simbahan, pangangampanya, nanghihikayat sila na ako ang boto nyo kasi ganito, ganito, ganito. Yung mga talumpati sa kongreso or sa hukuman, usually meron silang pro or anti kung ano man yung issue or kung sino man or ano man yung pinag-uusapan. At before, like sa kongreso or sa Senate, kapag may pinag-uusapan sila, meron silang time to speak. Binibigyan sila yung mga senators or yung mga representatives, binibigyan sila ng time to make their speech, and then ilalahad nila yung mga pointers nila or bakit yun yung decision nila dun sa issue in the intention of para mahikayat na may bumoto dun sa panig nila or may sumama dun sa panig nila. Next is nagbibigay galang. Noemi. Talumpati nagbibigay galang. Kabilang sa mga ito ang talumpati ng pagsalubong sa mga bagong kaanib sa isang kapisanan, sa mga bagong dating na dalaw, talumpating tugon sa talumpating pagsalubong, talumpati ng pagtanggap sa isang tungkulin o sa isang alaalang handog. Thank you, Noemi. So, nagbibigay galang. Yung mga newly appointed sa office. Ayan. So, mga newly appointed office, before sila mag-umpisa, nagkakaroon pa ng welcome party. Tapos, syempre, part ng welcome party na yun, sasabihin nila na I am very excited to work with you with this new responsibility. Gagawin ko lahat, ganyan. So, yan yung mga uri ng talumpati na nagbibigay galang. And then, meron din yung pagsalubong sa bagong kaanib or mga bagong nilang kasama sa office. Okay? So, kapag ganon, yung sasalubong or yung mga dinatnan sa opisina, merong magbibigay ng talumpati upang magbigay ng welcome. And syempre, sasagot naman yung wini-welcome na magbibigay siya ng mensahe or talumpati na salamat, and then ito yung expect nyo as I work here. Ganun yun. And then talumpating papuri. Jasper? Ma'am, wait lang po.
Ma'am, ano po ulit? Yung number, yung huli, talumpating papuri. Read mo lang. Babasahin, ma'am. Yes? Talumpating papuri. Kabilang sa ganitong uri ang pagparangal, eulogy, ang talumpati ng pagtatalaga, ang talumpati ng pamamaalam, ang talumpati ng paghandog, at ang talumpati ng pagmumungkahi. Okay. Thank you, Jasper. So, talumpating papuri, Thank you din po. pwede rin nagbibigay galang. Kung buhay pa, syempre nagbibigay galang. Nagbibigay ng papuri. Yun yung mga pag ini-introduce natin yung mga guest speaker, yan. Talumpati din yun. Kapag meron naman is yung posthumous achievements or sa mga eulogy. Meron kasi yung mga posthumous rewards, ibig sabihin, halimbawa, yung mga scientists na naka-discover ng ganito, tapos parang binigyan lang sila ng recognition nung patay na sila. After 2 years, doon pa lang na-approve yung pinag-aaralan nila. So, part nung posthumous recognition is pagbibigay papuri doon sa nagawa ng tao. Sa eulogy is talumpati din, hindi naman kailangan may nagawa or scientists or may na-discover yung binibigyan natin ng eulogy. Minsan yung binibigyan nating eulogy is kamag-anak, close friend. Okay? So binibigyan natin siya ng parang huling pamamaalam na din sa pamamagitan ng talumpati. Next is, okay, pagsulat at pagbigkas ng talumpati. Sa paghahanda ng talumpati, unang tiyakin kung anong klaseng tagapakinig mayroon ka. Halimbawa, grupong intelektual, mga kabataan o kagawad ng isang grupong reliyoso. Lakma sa tagapakinig na ito ang paksa ng pag-aralan kung sa anong paraan dapat bigkasin ang mga gagawing talumpati. So, yun, tulad ng sinabi ko kanina, depende sa audience mo, sino yung makikinig, kung ano yung topic. Siyempre, dapat yung topic nung talumpati mo is yung makaka-relate sila. Yung maintindihan, makaka-relate yung mga makikinig sa'yo. Or pwedeng yung involved din sila dun sa issue na yun. And then, kung aside dun sa topic, yung audience din yung magsasabi kung paano mo bibigkasin yung talumpati mo. Kung seryoso or formal, halimbawa, grupo kayo ng mga teachers, grupo kayo ng mga professionals, so medyo formal yung gagamitin mo mga salita. Formal din yung pagbibigkas mo ng talumpati. Pero kung medyo bagets-bagets, tinawag kang guest speaker, ginamit kang guest speaker sa school, sa gathering sa isang school, to inspire students, medyo hindi ganun ka-formal yung pagbibigkas mo. Kailangan hinahaluan mo ng pang-aliw, lalo na kasi mga kabataan yung makikinig sa'yo. Kailangan sa gitna ng mga talumpati mo or mga topics mo, meron kang mga portion na pang-aliw para hindi mabagot yung mga makikinig. Kapag nakakuha na ng paksa, gumawa ng balangkas tulad ng ibang paraan ng pagsusulat natin, gagawa tayo ng outline or yung balangkas natin.
Ito ay mahalaga sapagkat matitiyak mo kung ano or gaanong materyales ang iyong kailangan upang mabuo yung talumpati. Ang talumpati ay hindi binubuo lang ng opinion. Hindi lang puro opinion. Pwede ka rin na yung talumpati mo is may mga facts, merong mga statistics, merong mga sipi mula sa libro, mula sa ibang tao. So, pwede ka rin mag-research muna bago mo i-deliver yung talumpati. So, tulad nga ng sinabi, ang talumpati ay sanaysay din. At nung pinag-usapan natin yung pagbubuo ng sanaysay, di ba meron tayong stages sa pagsusulat. Bahagi nito is data gathering. Merong ini-interview, merong library research, statistics, survey. So, di ba, iba-iba yun. And then, yung mga information mo doon, ilalagay mo sa iyong sanaysay. So, ang pinagkaiba lang nito, after mong isulat yung sanaysay, after mong i-edit, professional editing or peer editing, ibibigkasin mo pa siya sa harap ng mga audience mo. So, imbis na babasahin lang nila, ipaparinig mo sa kanila kung ano yung nilalaman ng sanaysay mo. Okay. Gayon din, madali mong maisulat ang talumpati sapagkat may balangkas ka ng susundin. So, ang one strategy sa pagbuo ng composition is pagbuo ng balangkas muna. So, ganito humigit kumulang ang balangkas ng isang talumpati. So, ito yung mga bahagi ng talumpati. So, panimula, isang paraan ito ng pagpasok ng paksa na ang ginagamit ay pamukaw o panggulat na pananalita upang tawagin ang pansin ng tagapakinig. Kaya lamang iwasang maging bombastiko dahil baka kakainisan ng mga tagapakinig. So, panimula is pantawag pansin. So, kailangan umpisa, may dating na yung talumpati mo. Pag formal na gathering, like sa mga schools or sa institutions, di ba ang umpisa is babatiin mo muna yung mga present o yung mga dignitaries, yung mga honorables na present. So honorable mayor, vice principal, chorba, because enumerate mo sila. Ladies and gentlemen, good morning. And then, start ka na dun sa speech mo. So, sa start ng speech mo or panimula, tulad ng mga napag-aralan, pwedeng quotable quotes, pahayag, question, nasa sayo kung paano mo sisimulan. Pero, syempre, yung pagbibigkas na yung labanan nito. So, iwasan daw na maging bombastiko. Baka naman every word, feel mo yung pagbibigkas, parang balagtasan na yung labas, hindi na siya talumpati. So, parang nagiging OA na yung labas. So, kailangan i-balance mo lang. Number 2, paglalahad. Isunod ang paglalahad ng pagkaraang may kondisyon, ang paksa, ang isip at damdamin ng tagapakinig. Kailangan dito ang sistematiko at malinaw na paghahalay-hay ng mga kabatiran, pagpapaliwanag at panghikayat. So, conditioning, after mo introduce yung topic mo, edi na-condition mo na ito yung pag-uusapan natin today, ito yung topic natin today, and then isusunod-sunod mo na yung mga pointers mo. So, making sure na maibigay mo kung ano yung layunin mo. Kung layunin mo na magpahayag or makapagbatid, bigyan mo ng emphasis bawat pointers. Layunin mo manghikayat sa mga tagapakinig, ibigay mo kung ano yung mga reason o mga bakit sila dapat mahikayat or mga paraan paano mo sila mahikayat. Iisa-isa mo yun. Or yun yung paglalahad natin.
And number 3, pagbibigay diin o emphasis. Pagkarang may lahad ang kabuuan ng ideya o paninindigan, bigyan agad iyon ng diin upang ang bisa niyon ay malalim na tumalab sa isip at kalooban ng tagapakinig. Minsan, ang pagbibigay ng emphasis, yung idea, susundan ng example. Kung meron tayong mga salitang na gusto nating bigyan ng emphasis, binabagalan natin ito or minsan inuulit-ulit or binibigyan natin ng lakas sa pagbibigkas. Dito nakikilala kung forceful o malakas ang panghikayat ng isang tagapagsalita. So yung pagbibigay ng emphasis, ito yung important part din ito upang masiguro nyo na nahihikayat or nakukuha nila yung pointers. So, minsan, halimbawa, sa classroom na lang. So, ang ginagawa ng teacher, before, halimbawa, nakapag-discuss na siya ng ilang pointers. Before siya mag-continue, i-review muna. So, nandun na tayo sa pang-4. Before natin i-discuss yung pang-4, ang una ay babalikan niya ng daglian yung mga naunang topics before sa pang-4 para magkaroon, parang ma-refresh baga yung mga tagapakinig niya. And number 4 is impression. Wakasan ang pagsulat ng talumpati sa pamamagitan ng pagbibigay ng impresyong ang inilalahad ng idea o paninindigan ay katotohanan o kalagayan na hindi nababago. Sa gayon, buong-buo ang paniwala at simpatya ng tagapakinig sa iyong talumpati kapag nagwakas na. So magmamark ka ng impression or mag-iiwan ka ng impression. So after mo ibigay lahat ng topics mo, na summarize mo na, so ano, doon sa pagwakas, ano ba yung gusto mo mangyari? Bakit mo ibinigay yung talumpati na yon? Ano ba yung gusto mong iwan sa isip ng mga tagapakinig mo? So, pwedeng nangihikayat ka ng aksyon. Pwedeng bigyan mo sila ng mga katanungan, mga eye-opener, na ito ang nangyayaring sa kasalukuyan. Kailan tayo a-action? Kung hindi ngayon, kailan? Ganon. Pwede rin, yung mga impression mo is, example is yung mga sa eulogy or pagbibigay ng galang, is sinasabi natin na yung taong ito is may naiambag or may nagawa talaga siyang maganda or impluwensya, magandang impluwensya sa buhay mo or sa organisasyon na hawak niya. Yan yung bahagi ng impresyon. So, kailangan ba natin ang tanong, kailangan bang memoryahin ang talumpati o dapat bang basahin na lamang ito? Okay, kung kayo yung gagawa ng speech, the question is, kailangan, okay lang ba na merong hawak na papel o kailangan memorize? So, sasagutin yan. Kung kailangan ang detalye at diin ng isang talumpati, dapat basahin ito ng tagapagsalita nang maiwasan ang pagkakamali. Informative, kung informative yung talumpati, kailangan, pwedeng basahin or pwedeng meron kang sinusundan. Ngunit kung kailangan lamang naman ay ang nilalaman niyon at madali namang masakyan ng tagapakinig, buuin na lamang ang isip, sa isip ang pagkakahalay ng mga kabatiran, paliwanag at panindigan ng isang talumpati at saka bigkasin iyon. So kung ang talumpati is parang general knowledge, opinion, mga talumpating bibigay aliw or naglilibang, wala namang kailangan na facts, statistics,
pwedeng i-memorize yun. Parang bubuuin mo lang yung idea sa loob ng isip mo and then i-express mo lang or bibigkasin mo lang or sasabihin mo yung talumpati. Pero kung yung talumpati mo is binubuo ng mga important details, numbers, statistics, yan. Pwedeng meron tayong sinusundan na basahin. Kadalasan, ang nagsasaulo ng talumpati ay umaasa sa nakasulat at nawawala ng tiwala sa kakayahang gunaitain kung ano ang kanyang isinulat. So, ang pagsusulat kasi, ang pagbabasa ng talumpati, merong impact dun sa nakikinig at dun sa nagsasalita. Kapag kasi parang ang impression ng mga nakikinig kapag nagbabasa yung nagtatalumpati, hindi naman prepared to, ba't ganito to, ganon. Yun yung naiisip nila. At kapag napansin nyo nung nagtatalumpati na may ganong impression na yung kanyang mga tagapakinig, parang nagkakaroon siya ng impact the way niya i-deliver yung talumpati. So minsan, kung magpapa-apekto siya, nawawalan siya ng tiwala na ituloy or i-deliver na maayos yung talumpati niya. May mga tagapagsalita namang sinasaulo ang ilang bahagi ng talumpati, lalo't yaon ay hinggil sa isang magandang sipi or quotation. Ngunit kadalasan, kombinasyong basa-memorya ang ginagawa ng isang tagapagsalita. May kabutihan ito, una, masasabing pinaghandaan ang isang okasyon, kaya may nakasulat at binabasang talumpati. At ikalawa ay may papalagay na maaari ring isang tabi ng tagapagsalita ang kanyang nakasulat na talumpati kung kanyang gustuhin. So pinaghalong basa at memorize yung basa-memorya. Kapag usually, overall, memorize mo yung thought, yung outline, or yung flow ng speech mo. And then, kapag once in a while, meron ka mga important lines na binabasa. So, pinaghahalo mong basa-memorya. Pero ang point diyan sa basa-memorya is kapag andun ka sa part na parang nakikipag-usap ka, ito na yung part na nanghihikayat ka ng audience. May gusto kang iparating at gusto mong makita yung reaction nila. So, i-deliver mo na nakatingin ka sa audience, hindi ka nagbabasa dun sa part na yun. Kasi kung nagbabasa ka, hindi mo makikita kung ano yung reaction nila. And ang paraan nga is para ka lang nakikipag-usap. Nahihikayat ka. Parang kung nangihikayat ka, parang ang pangit kung nagbabasa ka na nangihikayat. Maganda kung nangihikayat ka, parang kinakausap mo yung mga nakikinig sa'yo. So, isinaulo man o binabasa ang talumpati, dapat may ipakita ng tagapakinig ang kayang-kaya ng tagapagsalita ang sitwasyon at may tiwala siya sa pagpapaabot ng mensahe ng kanyang mga sinasabi. Okay. So, may ipakita sa tagapakinig. So, kailangan yon may ipakita nung nagtatalumpati na naintindihan niya yung talumpati niya. Ito yung gusto kong ipahayag. Andun yung confidence na ipaabot niya kung ano yung mensahe sa mga nakikinig. And review. So, ang review, maaaring gawa ng review ang mga akdang nababasa tulad ng hindi lang libro ang ginagawa ng review, pwede ring tula ang pwede gawa ng review, maikling kwento, maikling katha, nobela, sanaysay o aklat,
Maaari rin namang magsuri ng mga pagtatanghal tulad ng dula, pelikula, yung mga play, ano bang mga example ng play? Yung, nakalimutan ko yung title ng play na yun, yung featuring, yung kanta ng Eraserheads. This year lang yun eh. This year lang pinalabas online. So, yun yung example ng play. Live na nag-act yung mga actors. Maaaring magsuri ng mga oral na sining tulad ng awit o drama sa radyo. May mga nagsusuri din ng ibang mga visual na sining tulad ng eskultura at painting. So, hindi limited lang sa movie review or book review yung pwede nating gawa ng review. So, tulad ng eskultura or painting. So, kung ano yung topic mo, bilang kritiko, make sure na meron kang alam dun sa elements na yon. Mukbang is example of a review. Diba? Binibigyan mo ng opinion yung mga natitikman mong pagkain. Ano pa ba? Yung sa YouTube na yung architect, nagbibigay siya ng opinion doon sa mga bahay ng mga celebrities. Ganyan-ganyan. So that is one of review. Yung architect na yun, nataon din na marami siyang alam sa design ng mga bahay. So nakakapagbigay siya ng mga pointers or parang corrections dun sa topic niya or kung kaninong bahay yung topic niya. So yan yung mga review. So mga katangian dapat taglayin ng isang kritiko. So, hindi isang pangkaraniwang gawain ang magsuri ng isang likhang sining. May ilang mga katangiang dapat taglayin ng isang kritiko upang maging ganap na kapanipaniwala ang kanyang review. At ang katangiang ito ay sumusunod. So, hindi kahit sino na lang pwedeng magbigay ng review. Kailangan mayroon silang alam dun sa environment or dun sa nature ng topic nila. And then, ang pagbibigay ng review, hindi yung basta, movie review. Okay, maganda siya. Hindi lang siya basta ganon. So, may mga elements yun na kailangan isa-isahin sa pagbibigay ng kritiko. So, number 1, pabasa po. Cheryl? Sapat na kaalaman sa genre na kanyang sinusuri at sa paksa niyon. Okay. So, yun. Kailangan may alam ka dun sa nature no sinusuri or bahay. So, meron kang alam sa elements ng paggawa ng building. Sa movies, ano yung mga kailangan tilan sa movies? Yung plot, musical scoring, artistang gumanap, hindi lang yung kwento. Yung paano nag-flow yung kwento, mula umpisa hanggang sa dulo, yung gitna, ano yung climax, ganun din sa libro, paano na ilarawan yung ano tawag dito, tauhan, ano yung kwento, saan umikot yung kwento, okay? So, may mga elements bawat genre ng or nature nung sinusuri na kailangan aware yung kritiko bago siya magbigay ng opinion niya. Number 2, Camille? Sapat na
kakayahang magsuri o kakayahang kumilala ng mga kahinaan at kalakasan ng genre na sinusuri. Okay. So, aside dun sa mga elemento is, hahanapin mo yung strength and yung weakness ng topic. Hindi lang kasi, ang kritiko, hindi lang siya nagbibigay sa ng negative, negative, negative. Dapat balance. Meron kang dapat ibigay mo yung mga positive and then bigay mo din yung negative. Hindi naman pwedeng ang kritiko puro positive. Walang negative. Hindi rin pwedeng negative tapos walang positive. Kailangan pareho. Number 3. Donalyn? Pagiging tapat, objektibo, at kawalan ng bahid impluho ng damdaming pansarili at. Okay, so number 3, walang opinion. As much as possible, ang kritiko ay nagbibigay lang siya ng pointers. Iniisa-isa lang niya yung mga facts na nakita niya. Walang bahid ng damdaming pansarili or emosyon, opinion, hindi nahaluan. Halimbawa, ang kritiko is, paano ba to? Kung kaibigan niya yung may-ari nung ina-analyze niya or kinikritik niya, hindi pwedeng maging issue yon or i-consider niya yung relasyon niya dun sa kaibigan niya. Kailangan dun sa topic lang. Or kung kaaway naman niya, wala rin yung kinalaman dun sa topic. Focus lang siya dun sa topic. Walang kinalaman yung mga kung ano man yung relasyon niya dun sa may-ari nung sinusuri. And number 4, John Paul. Okay, John Paul, medyo may na yung signal natin. Babalikan ka namin. Next is Hazel. Pagkakaroon ng likas na kuro-kuro o hindi pagpapadala sa iba't ibang Impluwensyang may killing or wala siyang pinikilingan. Walang pinoprotektahan. Okay? So, yun yung sinasabi niya. Walang kuro-kuro, walang impluwensya ng pagbibigay panig, binibigyang panig or may pinoprotektahang tao or panig. Facts lang ang binibigay sa review ng isang kritiko. Kung ano lang yung nakitang elemento, yun lang yung mga ipapahayag niya. Mga halagang bagay na dapat tandaan sa panunuri. Number 1, Ivy. Liwanaging mabuti kung uri ng katwela, maikling kwento, tula, dula, o iba pa. Okay. So, anong uri ng katha yung sinusuri? Or anong anyo? Okay? So, parang i-categorize mo muna kung ano yung sinusuri mo. Kung anong uri or category nung sinusuri. Number 2, Jasper. Nawala na si Eric, si Jasper. Catherine. Ano pong number, ma'am? Number 2. Ay,
Oo, tama number 2. Basahin o panoorin ito ng masinsin at igawa ng lagom. Ang lagom ay maikli lamang. Sapat ang haba upang maunawaan ng babasa ang paksa, diwa at kahatang sinusuri. Hindi dapat pag-ukalan ang lagom ng kung ilan. Pahinga ang kailangan lamang dito ay ang buod ng nilalaman. Okay, thank you. Sa review, iba pa yung review sa lagom. Ang lagom is yung summary. Pwedeng preview din siya. Ang tawag ito, abstract or nasa unahan siya. Preview. So, hindi yun yung buong suri. Binibigay mo muna kung ano yung buod nung nilalaman nung actual na review. Number 3, Meldrin. Andiyan na ba si Meldrin? Yes po, ma'am. Bigyan halaga hindi lamang ang nilalaman kundi pati ang estilo o paraan ng pagkakasulat ng kata. Thank you. Okay, sa mga review ng kwento or mga tula, dula, awit, okay? Ito yung kasama sa pag-uuri or pagtutukoy nung kung anong uri yung katha is tinutukoy mo din yung estilo nung katha. Paraan ng pagsulat o paraan ng pagkakanta, paraan ng pag-act. Ang Tagalog ng act, nakalimutan ko na. O yun, basta yung estilo or kung paano siya i-deliver. Number 4, Morena. Bukod sa pagbangkit ng kahusayan at kahinaan ng katha, mag-ukol din ng karampatang pagpapakahulugan. Thank you. So, bukod sa strength and weaknesses, ito yung part na hindi naman niya opinion. Minsan yung mga review is may kasamang interview from kung sino yung gumawa. So, ano yung gustong ihayag, halimbawa for art or dun sa kwento nung movie or nung aklat, ano yung gusto niyang mangyari, ano yung buod, ano yung kahulugan ng mga bagay-bagay, yung part or yung buong for art installation, ano yung meaning ng art na yon. So doon dinidiscuss or yun yung part kung saan sinasabi nung review. Number 5. Noemi? Lagipan ng ilang sitting, quotations, makapagbibigay kabuluhan sa ginagawang panunuri. Maingat itong piliin at samahan ng maikling pagbibigay katuturan. Oh, thank you. So, hindi lang siya about dun sa kung ano yung sinusuri. So, bahagi nung sanaysay nung review, pwede ka rin maglagay ng mga CP or quotations. Tapos, i-relate mo dun sa i-discuss mo review. Number 6, Reja. Iwasan ang pagbibigay ng anumang kapasyan ng walang lakip na batayan o patunay, hindi sapat na sabihin ang akda ay maganda at kailangang ipaliwanag kung bakit ito maganda at kawili-wili. Saya naman sa bahay niyo. Okay. So yun, doon sinabi natin kanina, hindi lang pwedeng ang akda ay maganda, hindi yun sapat na. Parang hindi yun angkop sa pagbibigay na review. Actually, ang pagsasabi na ang kwentong ito ay maganda, ang pelikulang ito ay maganda, is
paraan ng is an example of opinion. And sinasabi nga natin is iwasang magbigay ng opinion sa isang review. Ang mga i-review lang natin is kung ano yung mga nakita natin or nasaksihan natin. Number 7, Rufa May. Kailangan nababate rin ang anumang pagpapasya sa mga takdang pamantayan, bagamat maaaring isama rin ang salitang pagpapakilala ng sumulat ayon sa matapat ng paniniwala. Okay, thank you. Okay, so kailangan na mabatay rin sa anumang pagpapasya sa mga takdang pamantayan. Kaya natin kailangan uriin kung ano yung kategorya nung sinusuri natin upang mapag-aralan din natin yung takdang pamantayan. Ibig sabihin, ano ba yung standards? Ano ba yung standard ng pelikula? Ano ba yung standard ng libro? Ano ba yung standard ng isang art exhibit? Ano ba yung standard ng isang bahay? Doon natin ibabase. So, after mong uriin kung anong genre, meron yung kalakip or kasamang standards or takdang pamantayan. Bagamat maaaring isama rin ang sariling pagkakilala ng sumusunod ayon sa matapat niyang paniniwala. Pero, ano pa rin yung standard? Meron siyang belief, merong, lalo na sa mga estilo, sa mga napag-aralan niya or na-encounter niya mga estilo, doon niya pinapares yung pagkikritiko doon sa topic niya ngayon. Pero babalik pa rin siya or isasama rin niya yung takdang pamantayan o yung standards. Pwede rin isama yung mga sumusunod na dapat tandaan sa panunuri. Number 8. Tyron. Naghapunan na si Tyron. Veins. Naghapunan na rin si Veins. Number 8, Sherlyn. Ay, sorry. Sherlyn. Wala, Sherlyn. Cyril. Gamitin ang pananalitang makatutulong sa mamabasa, makapagpasya kung ang takda ay karapat-dapat niyang basahin o hindi. Dapat iwasan ang mahabang paglalahad o hindi naman malaman ng lahat ng mambabasa ng libro ang kalahat-lahatang bagay at di niya kailangang basahin pa ang akda. Okay, thank you, Cyril. Okay. So number 8, so sa pagbuo ng review, hindi lang tungkol dun sa pagbuo mo ng review or nung sanaysay mo, hindi lang yung topic or yung pagbibigay kritiko yung focus mo. Bibigyan mo rin ng or consider mo din sa pagbuo ng iyong review ay yung mga mambabasa. So, nasa layunin mo is ma-educate mo yung mga mambabasa or maapaabot mo yung mga pointers mo sa mga mambabasa. And kasama dyan is mapanatili mo yung focus or yung attention ng mga mambabasa dun sa mabubuo mo akda. Mula umpisa hanggang sa huli, andun yung interest nila na basahin yung review mo. So, yun yung mga i-consider mo. I-consider mo yung genre, yung standards,
or yung standards ng category mo. Ano ba yung pointers, mga naranasan mo, na experience mo, pointers na kasama dun sa batayang pamantayan o yung standards na achieve or hindi na achieve nung sinusuri natin. And then kasama din yung mga mambabasa natin. Kino-consider natin na bigyan sila ng kaalaman at andun yung mapanatili yung interest na basahin yung review. Number 9, Tyron. Iwasang makulayan ang review ng palagay at kuro ng mga professional na mamumuna na nakapagpahayag na ng kanyang kuro-kuro sa akda. Thank you po. Thank you. Okay, sabi ni Tyron, iwasang makulayan ng kuro-kuro or opinion yung inyong binubuong review. Walang masyadong opinion. Facts lang. Ano lang yung actual na nangyari. Number 10. Cheryl, number 10. Pag-ukulan din ng pagpapahalaga ang estilo ng pagkakasulat bukod sa nilalaman. Maaring dahilan sa estilo ay maiba ang akda sa ibang tumatalakay, sa gayon ding paksa. Maaring sa estilo ay maging lalo itong mahalaga kaysa ibang akda. Okay. So, kung paano mo rin, okay. So, dahil kino-consider mo yung mga mambabasa mo, andyan din yung estilo nung pagbuo mo nung iyong salaysay or nung akda mo. Kung paano mo ilalahad yung mga pointers mo. Andyan yung pagbuo muna ng balangkas bago mo buuin yung buong review. So, ano yung, saan mo ilalagay yung, paano mo gagamitin yung panimula, anong ilalagay mo sa panimula, saan mo ilalagay yung mga CP na gusto mong gamitin, yung mga pointers, and paano mo tatapusin yung review. Making sure na andun yung interest no mga mambabasa. Hindi masyadong maikli, hindi masyadong mahaba na nakakabagod basahin. Ano yung mga salitang gagamitin mo? Siyempre, yung mga salitang gagamitin mo is in consideration din dun sa nature o sa genre ng sinusuri. Yung mga terminologies, kailangan alam mo din yung mga yun. Okay? So, kasama yan sa estilo ng pagsulat or pagbuo ng iyong review. And next. Okay, so last is maikling kwento. Ano yung mga katangian ng maikling kwento? Number 1, Camille. May maayos at wastong pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari na tinatawag na banghay. Okay. So maikling kwento, actually, hindi naman sila maikling kwento. Kung titinan nyo, mayroong mga maikling kwento na mahaba. Pero, ganun pa rin, ang layunin niya is nagkikwento siya ng pangyayari. So, at ang pangyayari, pwedeng nangyari talaga, naranasan talaga nung sumulat, or nabuo lamang sa kanyang kaisipan. Gayunpaman, anumang uri yun is meron siyang pagkakasunod-sunod sa pangyayari. O yun nga tinatawag na banghay. Number 2. Donalyn? Gumagamit ng iisang paningin na tumutukoy sa kung sinong tauhan ang dapat magsalaysay ng mga pangyayaring nakikita at naririnig niya. Okay. So, ano ba dito? Yung perspective ng narrator. So, gumagamit ng isang paningin tumutukoy kung sinong tauhan ang dapat magsalaysay. O yung narrator. Meron kang yung narrator talaga
Yung may mga maikling kwento na parang merong spectator or a third party or other party aside dun sa mga tauhan talaga. Or meron naman na kung sino yung bida, siya yung nagkukwento or yung narrator. So pipiliin ngayon nung sumusulat kung anong angulo or perspective yung gagamitin niya. Meron yung palipat-lipat per chapter, yung bidang babae. Second chapter, kung sino yung kwento or yung kaninong buhay yung ikikwento niya, siya yung ginagamit niyang narrator. Number 3. Garcia. Number 3, ang pangunahing tauhan ay may suliraning tinataglay na dapat niyang bigyan ng kalutasan sa pagwawakas ng maikling kwento. Okay, thank you, John Paul. So, ang maikling kwento, syempre, meron niyang climax. So, at meron din niyang meron tayong suliranin. Ang takbo ng kwento is may problema yung tauhan, meron siyang dinadanas, and then, hopefully, pagkatapos nung kwento is may nabigyan ng kalutasan or nagbigyan ng kalinawan yung dinanas niyang suliranin. Number 4 is, ano ba? Number 4, Hazel. May mahalagang ideya o paksang diwa na iniikaran ng mga pangyayari sa akta. Okay. O kabahagi nung mahalagang ideya, minsan yung mga maikling kwento, meron tayong realidad na gustong isalamin sa mga kwento natin. Meron tayong inspirasyon na mga sensitibong topic, current events or political na issue, social issues na gusto nating talakayin sa paraan ng maikling kwento. So ano yung ideya na yun yung sasalamin or yung ilalagay natin na parang guide dun sa kwento natin. Number 5, ano to? Berber, James? Anong number po, ma'am? Number 5. Number 5. Nagtataglay ang mga maikling kwento ng kulay ng damdamin tulad ng kasiyahan, kalakutan, at iba pa. Thank you, James. It's already 7:30. Ano lang tayo, extend lang tayo ng konti para matapos natin yung chapter na to. So, nagtataglay ang maikling kwento ng kulay ng damdamin tulad ng kasiyahan, kalungkutan. So, may emosyon. At yun yung challenge nung nagkwento. Paano natin lalagyan ng emosyon yung mga salita na binubuo natin, yung mga pangusap na binubuo natin dun sa kwento natin. Paano natin lalagyan ng emosyon? Ano yung mga salita na angkop upang mapalabas natin yung emosyon ng magbabasa. Number 6. Ano ba yung susunod? Ivy? Natural na usapan o dialogo ng mga tauhan. Thank you. So, sa maikling kwento, gumagamit din tayo ng mga usapan ng mga tauhan or conversation. Parang kung paano nyo basahin yung sa Wattpad or Pocketbook, di ba? Una is sa first part, parang dinidescribe niya muna yung setting, nasaan sila, anong nangyari, nasaan sila, bakit sila nandun, ito yung senaryo. And then, sa may gitna, andun yung usapan ng dalawa. And then, susundan nyo no explanation kung ano yung pwedeng masusunod na mangyayari. Hanggang sa
ituloy-tuloy niya i-flow. So halo siya ng sanaysay or mga talata at dialogo. Number 7, Jasper. Kyla, 7. Nagkakaroon ng tunggalian ang pangunahing tauhan laban sa kapwa, tahuhat sa kalikasan o sa mismong damdamin niya. Okay. So, yung mga kwento, usually, siyempre ang mga kwento niyan is good versus bad. Ganun yung mga takbo. Kaya tayo merong mga suliranin, may bida, may kontrabida. Negative and positive. So, tunggalian or ito yung part kung saan haharapin na nung bida yung yung kontrabida or ayun, i-confront na niya yung kontrabida. Yun yung part na yun. Number 8. Leia? May kapananabikan, kasukdulan at kakalasan. Okay, so climax. So habang binubuo natin yung kwento, pupunta tayo sa climax. And then, ito na yung pinaka-highlight ng story natin. Number 9, Noemi. May paggalaw o pagunlad ng pangyayari sa kwento mula sa pagkakalahad ng suliranin tungo sa pagtuklas ng suliranin. Okay. So, dahil sa unang part or sa first part ng kwento natin, di ba sinabi natin na dapat merong suliranin or merong pinagdadaanan yung ating bida. So, ang punto ng kwento or sa pagwawakas is mabigyan sana siya ng kalutasan kung ano man yung pinagdadaanan niya or kalinawan kung ano man yung pinagdadaanan niya. Kasi ang karaniwan sa mga maikling kwento ay binabase natin sa mga pangyayari or tunay na buhay na pangyayari. So ang karaniwan din na layunin ng mga maikling kwento is magbigay inspirasyon sa mga nambabasa. Na kung nakaka-relate ka man dun sa binabasa mo ngayon, kung yung dinadanas ng bida ay dinadanas mo din, pagkatapos sa pagwawakas ng kwento, hopefully, ikaw din ay meron kang and they live happily ever after. Ganun. Ang pagsulat ng maikling kwento, paano ba ang magsulat ng maikling kwento? Bilang tugon sa mga tanong na ito, ng isang nagnanais na sumulat ng maikling kwento, gamitin natin ang karaniwan nitong balangkas. Unang, ito yung karaniwang balangkas ng maikling kwento. Isang pangunahing tauhang may suliranin. Ito yung, tsaka niya iikot yung kwento. Gagawa ng mga paraan ang tauhang ito upang malutas ang kanyang suliranin. Maaring hindi lang isa yung paraan niya. Parang kumbaga sa kwento ni FPJ, magpapabugbog muna siya, hindi agad yung solusyon niya is yung mga paraan niya is magbibigay ng solusyon, pwedeng magpe-fail muna siya, mabibigo muna siya sa mga attempt niya na bigyang solusyon yung problema niya. Pero in the end, or dun sa highlight natin, or sa climax natin, ito na yung tamang solusyon. Ito na yung solusyon na magtatapos or tatapusin lahat ng problema ng bida natin. Number 3, siya ay makakapagtagpo ng mga sagabal, kaya magkakaroon ng tunggaliang lilikha ng kapanabikan. So, yung mga kontrabida natin o yung mga sagabal sa kwento, ito yung magbibigay ng tunggalian. Sila rin yung magbibigay ng kapanabikan dun sa kwento. Bakit?
yung kapapanibagan is kung ano mangyayari doon sa pangunahing tauhan. Magtatagumpay ba siya o magtatagumpay yung kalaban niya? Ano yung mga problemang dala nung sagabal or nung kontrabida sa buhay niya? Yun yung mga kinapapanabigan. So, abangan yung susunod na chapter. Number 4, ang tunggalian ay iigting hanggang umabot sa kasukdulan na sinusundan naman kaagad ng kakalasan na siyang kinalabasan ng tunggalian. So, yung kasukdulan yung climax, so pataas ng pataas yung or kapanabik yung mga pangyayari hanggang sa climax. At dun sa climax, after nun is mabibigyan niya ng solusyon or ipapakita niya kung ano yung output ng kanyang ng kwento. O sino talaga yung nanalo, sino nagwagi. Number 5, kasunod kaagad ang kakalasan ng kakalasan ang wakas. So after nung climax, kahit sa mga kwento, sa mga pelikula, sa mga libro, pagkatapos ng climax, andyan na yung, di ba, after nung kapanapanibig, patas ng pataas yung attention natin doon sa binabasa natin, doon sa pinapanood natin. After nung climax, pababa na yung energy kasi patapos na yung kwento. Yan yung karaniwang balangkas. Pangunahing tauhan, suliraning, mga sagabal or kontrabida, climax at yung pangwakas. Mga tulong sa pagsulat ng maikling kwento. Bagong pagtalakay sa paksa, wala na raw bago sa ilalim ng araw. Ang lahat na ay nagamit na ng paksa. O yung mga naging inspirasyon natin sa mga pagbuo ng kwento. Lahat na, kabilang dito ang pag-ibig, karalitaan, o pagiging mahirap. Makalilihis ka ba ng daang nagpuputik na at makakahanap ng ibang landas? So, ano pa ba yung mga pwede nating gamitin or maging inspirasyon sa mga maikling kwento? Maingat na paglalarawan ng tauhan. Ipaubaya sa tauhan ang nasasangkot ang paglalarawan ng manunulat sa dialogo, kilos, ayos, at reaksyon sa isang pangyayari. So, lahat ito kailangan nadadala ng pangunahing or yung mga tauhan natin. Ano ba yung senaryo? Paano yung reaksyon or kilos nila dun sa senaryo? Number 3, ang paggamit ng sagisag nakakatulong ng malaki sa paraang ito upang maging masining ang isang katha. Ito ay umaakay sa gawi-gawi ng buwabasa na makibahagi sa kalikhaan ng manunulat. So paggamit ng mga sagisag ay mga karaniwang sumisimbolo sa mga antas. Halimbawa, sa antas ng buhay. Ano yung mga simbolo ng mga karaniwang sagisag o simbolo ng mga sa mahirap. Ano yung simbolo ng mga mayayaman. So ito yung mga ginagamit nating sagisag upang makatulong na sa paglalarawan ng mga tauhan or sa senaryo. Pumili ng uri ng maikling kwentong susulatin. Maikling kwentong susulatin. Ito ay ginagawa upang mapagpasyahan kung ano ang palulutangin sa kwento. Bangkay ba o tauhan? Ang tauhan ba o ang pangyayari o ang damdamin o iba pa? So ano yung magiging highlight ng kwento natin? Ang kaisahan sa kwento, ito ay makakatulong sa pag-iiwan ng isang impresyon, kakintalan sa isip ng mambabasa. Ano ang isyung gusto mong talakayin sa maikling kwento? Pansinin ang kaangkupan ng tagpuan, tauhan, at pangyayari sa paksa na tinatalakay. Number 6, mabuting pamagat. Ito ay unang tumatawag ng pansin ng mambabasa. Kailangan ito ay gumigising sa kawilihan, di palasak o may orihinalidad. Ang pamagat ay maaaring ibatay sa pangalan,
o katangian ng pangunahing natagpuan ang mahalagang pangyayari sa o bagay sa katha. Okay? So, pagpili ng mabuting pamagat ng iyong maikling kwento. Ang buhay ni Maria. O anuman yung maikling kwento. So, sa pamagat is, importante siya upang magpukaw ng interes sa iyong mababasa. So, pagpili, yun yung importante sa pagpili ng pamagat. Pamagat pa lang, magkakaroon ka na ng interes na basahin yung maikling kwento. Number 7, pagsisimula at pagwawakas. Ang isang makabagong kwento ay nagsisimula sa tuwiran at tiyak na patungo sa katawan ng salaysay. Ang wakas naman ay sumusunod agad sa kasukdulan or sinusundan niya agad yung climax kaya hindi nagiging malawig. So, brief lang or madali lang yung pagwawakas. Kasi after na agad yun no climax. Gawing kawili-wili ang simula at wakas dahil ito'y umaakit at nag-iiwan ng kintal sa mambabasa. Okay, last slide. Ang maikling kwento ay maaaring gumanap sa alinman sa mga tungkulin nito. So, ang maikling kwento ay maaaring umaliw, magbigay aliw, magbigay impormasyon sa masining at di hayagang pamamaraan, maging lunsaran ng mga ideya or siya yung lunsaran is maglunsad or mag-launch, magpukaw ng mga ideya tungo sa isang ninanasang pagbabago para sa kabutihan na nakakarami, na natural yan sa mga social issues na topic o kabutihan ng bayan. Magpakita ng isang larawan ng buhay na hindi pag-aanong napag-uukulan ng pansin. At kuro-kuro ng manunulat ay nararapat lamang na bigyang pagpapahalaga. At this day and age, mga maikling kwento, kung ano mga nangyari in the past weeks, pwedeng maikling kwento tungkol sa COVID, pwedeng maikling kwento tungkol sa Cagayan o sa Bagyo, anong impact ng Magat Dam, bakit kailangan tutulan yung Kaliwa Dam. If aware kayo sa current events natin. So, pwede natin yun yung gawing inspirasyon or topic sa mga maikling kwento. Lunsaran ng sining o tinatawag natin sa Ingles na art for art's sake. So, gumagawa tayo ng kwento for art's sake. Para lang isang anyo or isang ambag natin sa art, kumbaga. Okay? Or ambag natin sa mundo ng mga manunulat. So, yun yung mga tungkulin ng mga maikling kwento or mga layunin natin sa maikling kwento. Okay, so we have sa malikhaing komposisyon, we have editorial, talumpati, review, at maikling kwento, and na-discuss natin yung mga pointers on each. Editorial, talumpati, review, and maikling kwento. Question, guys?